Isang Batangkenyong walang takot. Isap sa inyo, Walang kababayan. inuurungan. Hindi pa umabot ng 1 year, nagsara na. Jake Magnus. Jake Magnus TV nga po pala, isang Batanggenyong walang kinakatakutan at walang inuurungan sa paghihimay ng mga napapanahong balita dito sa ating bayan. Basta nasa katotohanan at tama ka, handa kang ipaglaban at kakampi ng mamamayan. Jake Magnus. Dito kasi sa topic na ito mga kababayan, makikita natin kung paano inilaglag ni dating Pangulong Duterte etong si Harry Roque. Kasi mga kababayan, may isang reporter na nagtanong dito patungkol dun sa sinasabi ni Harry Roque na status quo na gentleman's agreement. At dito talagang tahasang binara ni dating Pangulong Duterte yung sinasabi ni Harry Roque. At sinabi pa ni dating Pangulong Duterte na hindi niya lubusang kilala yung pagkatao nitong si Harry Roque. Ibig sabihin, either na may pagkabaligtad itong si Harry Roque or sumusuporta ba talaga sa kanya. So ngayon, pakinggan po natin etong balitang ito mga kababayan. Ito po ay kinuha natin mismo sa live press ko ng Gikan sa Masa. I-play na po natin. Parang what he mentioned was Hirap ka. walang pwedeng construction materials that can be brought to the BRP Sierra Madre and only food and water. Yun daw ang content ng agreement. As is where is nga. Yeah, so You cannot bring in materials to repair and improve. okay. So Wala yan. So totoo, Mayor, Totoo yan. na mayroong agreement. No agreement. As is where is. So bawal ang construction materials. Well, ganun. As is where is nga. Kasi kung Sierra Madre pa lang, if allowed, matagal na repair yan. Nakauwi na yan dito. And is it binding sa present administration? Well, if it's brave enough, kaya gusto ko sabi ko, nandyan mo kaya yung Amerika, why don't the Philippine Navy get itong panghila at repair it? Or wag na yan. Nandiyan pa kaya ang Amerika? Occupy the islands and drive the Chinese away. Mayor, in the context of Secretary of State, it was given the as is where is. So the ship there will be allowed to rot in time because no repair is allowed, and which the President, Rich Marcos says that is very alarming because if you cannot repair it, if it will rot there, it will be destroyed, then we have nothing there. Kaya ito sabi ko kay Marcos, stop complaining and expounding on it. Do it and repair. Yan ang sasabi ko sa kanila. I challenge them na sila man na sa gobyerno ngayon, di repair nila at gumawa sila doon ng mga bahay-bahay kung saan if they are really ready for that. Gawain na nila ngayon gusto nilang gawin. Ipatrol na nila yung Philippine Navy, the gray ships, and let us see what happens. Tapos na kami. Kung sabihin ni Marcos, all of you past presidents were failures. You didn't do anything about Sierra Madre. Mr. President, I am challenging you to go to Alonan with the other ships and repair it. Yan ang dapat following your subukan nila. Kami takot. Ayaw namin ng gera. Kung sa kanya, hindi ba kagera pagkos andyan yung Navy, di gawain mo. You have the ironclad guarantee of the Navy that they will, US Navy, that they will all die for the Philippines. Are we saying that the recent maritime cooperative cooperation exercises
just a show of force. And even if Japan, Australia, Philippines, and the United States will collaborate to repair this Sierra Madre, still, it's an exercise in futility. Would you take that risk? Go ahead. Bring in Japan and the rest of the ASEAN countries and let us see what happens. Are you saying there will be a bloodshed? The what? There will be a bloodshed. War. Oh, wala akong sinabi. Sinabi ko lang subukan nila and see what happens. The way you listen to President Xi during your meeting, he said you can do this because there will be this possible war. One word lang. Nandyan kami lahat. What was it? Do not do it. Eto siguro yung sinasabi ni Panelo, mga kababayan, na nung kinausap daw ni dating Pangulong Duterte etong si Xi Jinping, nung ipinapaliwanag ni dating Pangulong Duterte yung ating kalagayan dito sa West Philippine Sea, talagang nung sinabi daw ni Xi Jinping na don't do this or wag mong gawin yan, wag mong ituloy yan, masisira yung pagkakaibigan natin at magkakaroon ng trouble. So siguro mga kababayan, ito yung tinutukoy dito ni dating Pangulong Duterte. At ang pagkakaintindi niya, doon sa trouble na yon ay magsasagawa ang China ng war laban sa Pilipinas. So ngayon mga kababayan, kung iisipin niyo po itinuring nakakampi ng ating bansa etong bansang China at naging kaalyado pa nga natin ito sa panahon ng pamumuno ni dating Pangulong Duterte. Pero mga kababayan, China yung nagdidikta sa atin kung ano yung gagawin natin dun sa mismong teritoryo natin. Dahil nga, ipinakita ng ating presidente dati kung gaano siya kawik, mga kababayan. Kasi biruin mo yung isang presidente na susunod sa sinasabi ng isang presidente ng kalabang bansa ng Pilipinas, mga kababayan. Di ba weak leader ang tawag doon? Kasi hinihintay mo yung desisyon ng isang presidente na hindi naman presidente ng ating bansa at ikaw ang presidente ng ating bansa, bago ka gumawa ng aksyon, di ba kaduwagan yan mga kababayan? Maliwanag naman na etong si dating Pangulong Duterte, talagang kinakailangan niya munang sumangguni kay Xi Jinping bago gumawa ng aktibidades dito sa West Philippine Sea. So parang ang dumadating, ang boss ni dating Pangulong Duterte, hindi ang sambayan ng Pilipino na nagluklok sa kanya, kung hindi si Xi Jinping, mga kababayan, na presidente ng China. Ano po, di umano. Ay, pagpatuloy pa natin. Because there will be trouble. It was heard by all. So, ba't gawa ito? So it was a stern warning from China. Well, that was the reply. If it's a warning, well, ikaw nang bala. You interpret. If you are to advise the Philippine government in this era of Philippine government's position on the West Philippine Sea, and if you are asked to a one-cent opinion, what will you tell the Philippine government, or what will you tell the Filipino people given these conditions, sir? My advice would be totally irrelevant. Sila ang magtanong doon sa Amerikano. Sila kasi ang gumagawa. Hindi naman ako, bakit ako mag-advise? Mayor, pwede mo balik lang ko. I just want to make it clear. So you said that where is, as is, where is, there was an agreement, and was it written or verbal only? And Verbal. Walang written sa amin pa na. Di may agreement ka, mga kababayan. May agreement nga, verbal nga lang. Ito yung sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Di ba sinasabi ni dating Pangulong Duterte, walang agreement. Pero sinasabi niya, mga kababayan, meron verbal. Di ba kahit pa sabihin na verbal yan, o may kasunduan o may kasulatan yan, kahit pa sabihin na verbal yan, mga kababayan, agreement pa rin yan. Kasi nag-expect ang bansang China na tutuparin mo yung pangako mo sa kanila. So ibig sabihin, agreement pa rin yan kahit verbal. Ipagpatuloy pa natin. During my relations with China during my term, walang written except yung mga trade which were signed
by the undersecretaries of the particular department concerned. Nasa tabi lang ako, kaming mga... It's not binding. It's not binding. No, it is binding. It's not, just because it was not signed, other trade agreements signed are binding sa atin. Hindi naman kailangan ang presidente ang pupunta doon. Wait lang, sabi dito, eto, walang verbal, usapang lasing at handshake lang. Sabagay, nagiinom sila nung may hawak na papel. Ay, Kuya Ye, grabe ka ha. Sabagay nga naman, para baka usapang lasing lang yon mga kababayan. Kaso, hindi na lasing si Xi Jinping Kasi nag-i-expect sila na tutuparin ni dating Pangulong Duterte yung ipinangako ni dating Pangulong Duterte sa kanila, mga kababayan, or nung Duterte administration. Kasi kung makikita nyo, di ba may hawak silang alak dalawa, tapos may hawak si dating Pangulong Duterte na papel. Mga kababayan, baka nga usapang lasing na lang. Sige, ganun na lang yung iisipin natin. Okay, thank you, Chairman Lina. Sir, You cannot put to task the president to sign all agreements with all other countries because that would take. Kaya may dala ka mga diplomatic trade undersecretary, trade secretary. okay. Sir Al, I am just asking Ay, Josie Buhain, Pasi, may galabi shoutout you to exactly, meron ka mang recorder, quote me exactly para walang misconceptions, misunderstanding. Ali Roque, Ipalayo mo yung mukha nga mo kasi maliit ang kwarto. gihimong issue ni Yan. PBBM. Ay, ito na mga kababayan, yung kay Harry Roque na. Pakinggan natin yung sasabihin nila kay Harry Roque Eto, Harry Roque, makinig ka. Tingnan mo mabuti. Attorney Harry Roque yung sasabihin ni dating Pangulong Duterte dito. Ang statement ni Harry Roque. Yan. And then, yung advisor, Attorney Salvador Panilo, Yan. sinabi niya, tinawagan ko ang facility na kausap kami, walang gentleman agreement. Bakit sinabi ni Harry Roque na mayroong gentleman agreement at yan ang ginagawang issue ni PBBM Mayor? Eto, Harry Roque, tinatawanan ka ni dating Pangulong Duterte. Eto, pakinggan nyo yung sasabihin ni dating Pangulong Duterte kay Harry Roque Si Harry Roque wala pa doon. Harry Roque joined my administration almost halfway na. Ang si Panelo ang nandun. Wala si Harry Roque. Maliwanag mga kababayan. So paano nasabi na may gentleman's agreement ni Harry Roque kung wala pa pala siya sa administrasyon ni dating Pangulong Duterte? Yan yung sabi ni dating Pangulong Duterte Ibig sabihin, yun palang mga inilalabas ni Harry Roque sa kanyang mga interview, fake news pala po yun mga kababayan. At naninira lang pala si Harry Roque dito kay dating Pangulong Duterte. Ang sabi ni dating Pangulong Duterte kasi dito, si Harry Roque wala pa sa kanyang administrasyon nung nangyari yung pakikipag-usap nila sa bansang China. Taliwas po sa sinasabi, di umano, ni Harry Roque sa kanyang mga social media account at sa kanyang mga interview mga kababayan na meron pong gentleman's agreement. Ibig sabihin, parang ang dating dito pinapalabas nila na sinungaling si Harry Roque. At yung mga sinasabi ni Harry Roque mga kababayan, dito sa kanya mga interview na mayroong status quo, gentleman's agreement sa pagitan ni Duterte at ng bansang China, wala daw pong katotohanan yun. Parang ganon yung sinasabi po dito. Anyway, ipagpatuloy pa natin. He was not there because he was not part of the government. Nako! Wala pala daw si Harry Roque doon mga kababayan doon sa nangyari na gentleman's agreement na yon kasi nga hindi daw po parte ng government ni dating Pangulong Duterte etong si Harry Roque. So sa madalit salita, walang puwang or hindi nagkaroon ng puwang etong si Attorney Harry Roque dito po sa gobyerno ng dating administrasyong Duterte. Sa madalit salita, salimpusa lang pala si Harry Roque. Alam niyo yung masakit? Alam niyo yung masakit mga kababayan?
ipinagtatanggol niya si dating Pangulong Duterte, pero inilalaglag siya nung ipinagtatanggol niya. Mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Delegation. So, wala ho akong maisagot dyan about Harry Roque. Yan! Maski lang. Okay. At, Kung- kung may agreement man kami ni President Xi Jinping, walang secret agreement yan. We agree. Then after that, yung agreement namin, isasabi namin sa mga tao, foreign affairs particularly, to verbalize everything that is being said. Pero sinasabi ng DFA, mga kababayan, wala silang alam dito sa kasunduan ni dating Pangulong Duterte at saka ng bansang China. Mismo iginiit po yan ng DFA, mga kababayan, ha. So kung sinasabi nila sa DFA yan, yung kanilang napapag-usapan ni Xi Jinping, dapat alam ng DFA yan. Dapat alam ng DFA yung agreement nila. Kaso nga lang, mga kababayan, hindi po alam ng DFA po yan. Ano po, ng Department of Foreign Affairs. So ipagpatuloy pa natin. In whisper. Kung meron man ang agreement. Bakit sinabi ni Harry Roque, wala pa siya doon noong panahon na yun, bakit sinabi niya na kinakakalito at ginawang isyu ni PBBM ngayon? Bago siya lumipad ng Amerika, ginawa niya ang isyu na meron lang kayong... Do you know Harry Roque? Yan! Do you know him? Do you have an idea of what his personality is? Napakaliwanag ng sinabi ni dating Pangulong Duterte. Alam niyo nung pinapanood ko to kagabi, nagulat ako dito, mga kababayan, nung sinabi ni dating Pangulong Duterte, kilala mo ba si Harry Roque? Do you know Harry Roque? Kilala mo ba yung pagkatao ni Harry Roque? Mga kababayan, ngayon, nung sinagot etong si dating Pangulong Duterte ng mga reporter, pakinggan nyo. Meron kayong idea? Wala, pareho tayo. Di ba, mga kababayan, nung sinabi nung nagtanong sa kanya na reporter, ang sabi nung nagtanong, no. Ibig sabihin, wala silang idea sa pagkatao ni Harry Roque. Ang sagot ni dating Pangulong Duterte, pareho tayo. Ibig sabihin, hindi alam ni dating Pangulong Duterte kung anong pagkatao meron si Harry Roque. Parang sinasabi ni dating Pangulong Duterte na hindi niya nakilala ng lubusan yung pagkatao ni Harry Roque. Ibig sabihin, mga kababayan, ano po, may pagkatao si Harry Roque na bumabaligtad. Or let's say sabihin natin, di umano may pagkabalingbeng. Parang ganon yung sinasabi dito kung hindi niya kilala yung pagkatao nitong si Harry Roque. Di ba, mga kababayan, sinusuportahan ni Attorney Harry Roque etong si dating Pangulong Duterte. At siguro naman, nagkasama sila at nagkausap sila. At hindi lang yon. Siguro naman, nung kinuha ni dating Pangulong Duterte bilang spokesperson ng Malacanang nung panahon ng administrasyon niya, mga kababayan, nakilala niya muna ang pagkatao nitong si Harry Roque. Ba't ngayon sinasabi niya na hindi niya kilala at wala siyang idea sa personalities nitong si Harry Roque? Sa madalit salita, mga kababayan, tinakwil na di umano itong si Roque. Di ba, mga kababayan, sabi dito ni Kuya Ayi, for context, all administration, they usually do their own version of gentleman's agreement. Is non-normal protocol, pero it works. The issue here, Duterte may it secret at walang publication. Yes, para mas maganda yung sinabi ni nitong si Kuya Ayi. Sabi ni Kuya Ayi dito, lahat naman ng administrasyon, mga kababayan, ano po, may mga agreement. Kaso nga lang etong kay Duterte, kaya naging iba to, kasi naging secret agreement po ito. Hindi ipinaalam sa publiko, mga kababayan, yung nilalaman ng agreement po nila. Taliwas po dito kay PBBM, mga kababayan, at dun sa ibang administrasyon na alam ng sambayan ng Pilipino. Katulad na lamang, mga kababayan, eto, bigyan ko kayo ng isang example. Nung kay PBBM, etong kanyang pakikipag-usap dito sa bansang Amerika, mga kababayan, kausap niya etong si Biden at saka itong Prime Minister ng Japan. Kung makikita nyo, lahat ng ginagawa nila doon, aktibidades at pakikipag-usap, mga kababayan, lahat po yan nasa publiko. At lahat po yan nakikita natin at napapanood po natin sa mga balita. Taliwas po nung sinasabing secret agreement
nitong si Duterte. Pero mga kababayan, mabalik po tayo dito kay Roque. Maliwanag na sinasabi ni dating Pangulong Duterte na wala siyang idea ng pagkatao ni Roque. Hindi niya alam kung totoo ba or hindi yung sinasabi ni Roque at hindi niya alam kung tama ba yung ginagawa ni Roque at makakatulong para sa kanya at makakapagpabuti para sa kanya or mas lalo lang makakapagpasama para sa kanya. Kasi biruin niyo mga kababayan na tahasan niyang sinabi na walang gentleman's agreement at walang katotohanan yung sinasabi ni Roque kasi nga wala si Roque doon at hindi parte ng gobyerno ni Duterte etong si Roque. Sa madalit salita mga kababayan, talagang itinanggi nila na naging part ng government etong si Atty. Harry Roque. Ano po? So ngayon, eto mga kababayan, malaki ang posibilidad pala na yung sinasabi ni Roque, paniwalaan na lang natin na nagsisinungaling si Roque at si Duterte yung nagsasabi ng totoo. Grabe naman yun. Anyway, pagpatuloy pa natin. Maraming salamat, Al. Si Richie sa, and then Randy after. May gabi, Mayor. Mayor, isulti mo kanina that when you go to China, after nagisultihan ka ni Xi Jinping that dili pwede maistoryahan ang imong pangayo sa iya about the conflict of the West Philippine Sea. After anak, wala na ba Wala. of talks nga naitabo? Tapos na lahat eh. During our first meeting, nandito yung cabinet ko. Nandito yung mga military sa Lorenzana. What would be the point in bringing up the matter again with him kung sinabi sa iyo, please do not do that, there will be trouble. Anong ibig sabihin niya? Trouble na yan sa kanya kasi may nuclear bomb nila. Kaya that's a big deal for all of us. So ngayon mga kababayan, kaya pala hindi natuloy yung pagsakay ni dating Pangulong Duterte doon sa jet ski or jet ski mga kababayan at hindi natuloy yung pagtitirik niya ng watawat ng Pilipinas doon sa boundaries ng China dahil mga kababayan natakot si dating Pangulong Duterte doon sa sinabi ni Xi Jinping na magkakaroon ng trouble. Dahil nga ang iniisip ni dating Pangulong Duterte, merong nuclear bomb etong bansang China at isang patak lang sa Pilipinas, tunaw na ang Pilipinas. Yan po yung sabi nitong si dating Pangulong Duterte. Mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Patutunaw itong Pilipinas at After before you get out from the office, Mayor, wala na ba any attempts to buhion na siya ng iskutanan? Kanang after atong China and then for how many years nga naka sa pwesto bago ka muhawa, wala na ba kay attempt na buhion to siya ng istorya? well, the day I went out of Malacanang, totally cut off na ako sa governmental functions. Ngayon ikat na natin dyan mga kababayan. So parang sinasabi niya, nung nawala na siya sa Malacanang, wala na siyang ugnayan sa bansang China. Ano po, yun po yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte. Hindi natin alam kung totoo ba or hindi, mga kababayan. Pero yan po yung sinabi niya. Ngayon, ituloy po natin itong ating balita dito sa video na inilabas ni Harry Roque kung saan pinagtatanggol niya pa rin itong si dating Pangulong Duterte. Ano po? So sabi dito ni Atty. Harry Roque, ayan, horrified daw si PBBM sa gentleman's agreement. Bakit? Yan yung sabi dito ni Harry Roque. Anyway, i-play po natin itong kanyang video kung paano niya ipagtanggol itong si dating Pangulong Duterte na itinakwil na siya mga kababayan di umano. Ano po kasi, biruin nyo, sabi ni dating Pangulong Duterte, may idea ka ba sa pagkatao ni Roque? Alam mo ba yung personalities niya? May idea ka ba? Nung sinabi ng reporter na wala, parehas tayo. Ibig sabihin, hindi kinilala ni dating Pangulong Duterte etong si Harry Roque. Mga kababayan, ngayon, i-play po natin itong video ni Harry Roque ng pagtatanggol niya kay dating Pangulong Duterte. I-play na po natin. Hello! Magandang Webes sa inyong lahat. At dahil 8:45 sa Webes, naririto na naman ang ating Spokes Hour. Nako, sana po kayo ay nasa mga mabuting kalagayan. Ha? Alam niyo naman po, napakainit. So dapat uminom ng maraming tubig at kung po pwede, umiwas sa direct sunlight. Nakikita ko yung mga chikiting natin na pinapauwi ng maaga dahil nga napakainit. No?
sana talaga mawala ng korupsyon sa Pilipinas dahil kaya naman natin lagyan ng aircon lahat ng ating mga public schools at bayaran ng kuryente. Kaya lang po, napupunta sa tongpats ng mga politiko ang pera ng taong bayan. Para nga po, magkaroon na ng isang presidente na talagang matatanggal ang korupsyon nang imbis na mapunta sa bulsa ng politiko, mailagay natin sa mga kababayan. Narinig nyo naman si PBBM. Abay, ang sabi niya, horrified daw siya doon sa gentleman's agreement. Pero, teka muna, ang sabi niya, hindi daw niya alam kung ano yung gentleman's agreement na yon. Hindi raw pinagbigay alam sa kanya nung siya naging presidente. Eh bakit siya naging horrified? Nako, nasa tama ka bang pag-iisip, PBBM? Dapat ma-horrify ka lang kung alam mo na yung agreement. Eh bakit mo sasabing horrified at bakit mo Hindi nga, kasi nga, ang sabi nga ni PBBM, di ba sabi niya hindi nga niya alam yung agreement, yung nilalaman. Pero, kumbaga mga kababayan, na-horrified siya kasi hindi niya alam kung ano yung nilalaman ng agreement na yon. Kung nakipag-agreement man sila, di ba sabi ni PBBM, bakit pa nila isinekreto? Kung ginawa man nila, bakit pa nila inilihim sa publiko, sa mga tao? Ano ba talaga ang totoo? Kasi iba-iba ang sagot ng mga dating opisyales ni dating Pangulong Duterte. Kahit sino talaga mga kababayan, talagang kikilabutan doon. Kahit sino talaga ma-horrified talaga doon. Lalo na, at yung isang presidente nakipag-agreement sa bansang China, mga kababayan, at hindi alam nung bagong administrasyon ngayon, at hindi alam nung bagong presidente ngayon. Kahit sino ma-horrified talaga. Ano pa, anyway, pagpapatuloy pa natin. Sabihin, may binigay na soberenya, sovereign rights. Wala namang teritoryong nawala sa Pilipinas nung panahon ni Duterte. Ang tanong, bakit ka magiging horrified sa isang kasunduan na hindi mo alam ang linalaman? Ay, ito, maganda yung comment ng isang basher. Wait lang, basahin ko lang. Sabi dito, sabi ni Nanding Avelia, itong si Jake Magnus, dating Duterte supporters, baka natorotot ito na mga tambaluslos at naging bangag na vloggers na ngayon. Ang ikot ng panahon, bangag at tambaluslos, family ka na. Alam mo ma'am, ito yung paliwanag ko dyan Ako sumusuporta ako kay Vice Presidente Inday Sara Duterte. Sinabi ko sa inyo yan. Hindi natin babanatan hanggat wala tayong nakikitang mali. Ganon din, etong si dating Pangulong Duterte. Kasi sinuportahan din natin yan si dating Pangulong Duterte dati pag binabatikos ng kanya mga basher. Ngayon kung iisipin nyo mga kababayan, ito para maliwanag sa'yo, Nanding Abelya, kasi baka wala kang utak. Papaliwanagan lang kita ng konti. Nakikita mong mali na yung ginagawa ng isang tao, susuportahan mo pa rin ba? Di ba ang sabi ko sa inyo, hindi natin tatalakayin si VP Inday Sara Duterte dito pag wala tayong nakikitang mali. Pero, since mali mga kababayan, yung kanya mga pinaggagawa, na pagdating sa issue ng West Philippine Sea, wala siyang komento, pero pagdating sa isang akusado, ipinagtatanggol niya pa at nagpunta pa siya sa rally noon, na kung saan mga kababayan, ang isinisigaw ng mga nagrarally, bumaba na si PBBM. Sa tingin niyo tama ba yung ginawa niya bilang pangalawang pangulo ng ating bansa? Mga kababayan, bilang vice presidente ng ating bansa, tama ba yung ginawa ni VP Inday Sara Duterte na pagdating sa pagpapahalaga sa West Philippine Sea wala siyang komento, pero pagdating kay Pastor Apollo Siquibulay pinagtatanggol niya? Doon mga kababayan, yun yung dahilan kung bakit talagang tumigil ako ng pagsuporta kay VP Inday Sara Duterte at kay dating Pangulong Duterte. Dahil nga mga kababayan, taliwas na po sa adikhain ng ating gobyerno yung kanilang ginagawa. Hindi nga natin alam mga kababayan kung sila ay oposisyon or nuisance. Mga kababayan, kasi biruin nyo kung sila'y oposisyon, may intindihan pa natin yung kanilang pagbati ko sa ating gobyerno. Kasi gusto nila na mapabuti yung ating gobyerno. Pero since hindi naman po sila occupied ng oposisyon, mga kababayan, ano sila ngayon? Ano sila ngayon? Di panggulo ng gobyerno, di ba mga kababayan, mas magaling yung maliwanag po tayo. Oo, inaamin ko mga kababayan, dati akong Duterte supporter, Marcos Duterte supporter, pero since nakita ko nga yung mga mali, hindi ko maa-attempt na binabatikos nila yung ating gobyerno na tayo po yung nagluklok. At hindi ko maa-attempt na pagdating sa pagpapahalaga sa mga kababayan nating Navy na winwater cannon dito sa West Philippine Sea ay no comment lang ang sagot ng ating pangalawang presidente. Mga kababayan, ng ating vice presidente. Di ba hindi ko maa-attempt yung ganon? Dahil yung normal na tao nga, yung mga netizen nga may komento sa West Philippine Sea. Siya pa kaya na vice presidente? Alam nyo mga kababayan, kung tutusin etong si VP Inday Sara Duterte, pwede siyang magkomento ng hindi masasabit or masasagasaan
yung issue ng gentleman's agreement ng kanyang tatay ng dating administrasyong Duterte. Pwede naman siya magkomento. Pwede siyang magbigay ng komento na sana okay lang yung mga Philippine Navy na winatarkano ng Chinese Coast Guard. Pwede siyang magkomento ng ganon. Pwede siyang magkomento na paano ba natin kukundinahin yung ginagawang panghaharas na yan ng Chinese Coast Guard. Ano ba magagawa nating paraan? Makikipagpulong ako kay Presidente Marcos kung ano yung magagawa nating paraan. Pwedeng ganun lang yung komento niyo mga kababayan eh. 'Di ba? Pero mas pinili niya na magsalita ng no comment. Doon pa lang sa pagkakataong yun mga kababayan, tablado sa akin si VP Inday Sara Duterte. Pasensya na po kayo ha, yung mga Duterte supporter na nagtiwala po sa akin at sumuporta po sa akin, okay lang po kahit mag-back out kayo ng pagsuporta sa akin. Wala pong problema. Mga kababayan, ako nasa tama lang po ako. Nasa tama lang po yung ipinaglalaban ko. Kasi yung gobyerno natin, tayo po yung nagluklok niyan. Hindi natin hahayaan na pababagsakin po yan ng ibang tao. Lalo na mga kababayan, yung ibang taong yon, yung mga kasamahan nila, talagang akusado sa pang-aabuso sa mga kababayan po nating Pilipino. Hindi po natin maaatem na kumampi sa ganon. Na yung ating Vice Presidente, na dapat na nagmamalasakit at sumusuporta sa mga kababayan nating Pilipino patungkol po sa adikain natin na ipaglaban yung mga teritoryo po natin ay nananahimik, hindi po natin maaatem na panoorin na lang na ganun yung kanyang ginagawa. No comment pagdating sa issue ng West Philippine Sea. Pero pagdating po sa issue ni Kibuloy, talagang nag-iingay sila. Tama ba yung ginagawa nila? Baka sabihin nyo, no comment na naman. Yung mga panatiko dyan, ng mga DDS. Alam nyo yung mga panatiko ng DDS na sumuporta sa akin, okay lang po. Kahit mag-unsubscribe kayo, walang problema. Ang sa akin lang mga kababayan, dun lang po ako sa tama. Kung gusto nyo po sumuporta sa mali, hindi ko naman po kayo pinipilit. Opinion nyo po yan. Nire-respeto ko kayo. Pero, sana respetuhin nyo rin po yung opinion ko na ipagtanggol yung ating gobyerno. Kasi masyado nang dikdik si PBBM. Dinidikdik nyo na ng matindi. Hindi lang kasi normal na tao yung dumidikdik kay PBBM ngayon eh. Pati yung mga opisyales na hindi nabigyan ng posisyon sa gobyerno. At yung mga opisyales na natanggal yung kanilang mga member ng pamilya sa gobyerno, yun po yung dumidikdik kay PBBM ngayon. Katulad na lang nitong si Roque. Mga kababayan, alam naman natin kung bakit siya galit na galit kay PBBM. Kayo na yung mag-comment kung bakit. I hope Nanding Abella nasagot kita. Maraming salamat sa napakagandang komento mo. Thank you sa panonood ha. Anyway, pagpatuloy pa natin. Hello? Is anyone home? Sa tama ba tayong pag-iisip? Yan ang problema kapag hindi natin alam kung grounded talaga sa pag-iisip ang ating presidente. Pero himay-himayin natin yang horrified daw siya. Bakit kanya sinabi yan? Nakikita natin ngayon na dahil siya na nagsalita at hindi lang yung kanyang mga supporters, talagang nais niyang gamitin itong China issue para ilihis ang lahat na atensyon ng tao doon sa mga issue na talagang malapit sa ating mga kababayan. I-reverse natin yan mga kababayan. Gusto niyo reverse natin yung sinabi niya? Ginagamit nyo naman yung issue na sinasabi nyo, ginagamit nyo pa yung mga kababayan natin Pilipino at yung mga pangangailangan at mga pagtaas ng bilihin para pagtakpan po yung issue ninyo ng gentleman's agreement sa China. Kumbaga, ang ginagawa nila mga kababayan, yung kasing sa ating presidente, tinatalakay yung malaking problema ng ating bansa. Na posibilidad, ora mismo mga kababayan, malaking posibilidad na mawala yung mga teritoryo po natin pagka pinabayaan natin. Maaaring posibilidad na kami na lamang ng China. Kung makikita nyo nga sa Scarborough Shoal, di ba yung Scarborough Shoal, tinalaga po yun ng arbitral tribunal bilang common fishing ground. Pero anong ginagawa ng China ngayon? Pinuno nila ng mga sasakyang pandagat, mga kababayan. At yung common fishing ground na yun, kinamkam na po nila. Di umano. So ngayon, ang ginagawa naman ng mga ito para mailihis yung issue ng West Philippine Sea at saka ng gentleman's agreement, ginagamit nila yung pagtaas ng bilihin, yung normal na problema ng mamamayang Pilipino, yung mga mahihirap nating kababayan, at yung 20 pesos na bigas na ipinangako daw kuno ni PBBM. Di ba kung titingnan nyo mga kababayan, inililis nila yung topic ng West Philippine Sea. Nagpaunang patutsyada na nga dyan si Secretary of Defense Gibo na wag nating hayaang ihilis ng pro-China, mga kababayan, yung issue ng West Philippine Sea at tabunan ng ibang issue. At yan yung ginagawa ngayon ni Atty. Harry Roque. At yan po yung ginagawa nila ngayon mga kababayan. Ginagamit nila yung normal na pangangailangan ng sambayan ng Pilipino para mailihis yung West Philippine Sea. Ipagpatuloy pa natin. Unang-una, ang kabiguan ng administrasyon niya
ay yung patuloy na pagtaas na presyo ng bilihin. Sinabi na ng tao. Sabi ko sa inyo mga kababayan pagtaas ng presyo ng bilihin, 20 pesos na presyo ng bigas mga kababayan, ano pa ba, mataas na presyo ng kuryente, lahatin na natin, pagbabayad ng tubig, mga kababayan, ano pa ba, yung build, yung mga ibinabato nila kay PBBM, lahatin na natin, bangag, pulboronic, mga kababayan, gagamitin nila lahat yan para ilihis ang topic ng West Philippine Sea. Pero sorry po kayo, lahat ng atensyon ng sambayan ng Pilipino nasa gentleman's agreement po ninyo. Attorney Harry Roque, pasintabi lamang po sa inyo kasi unang-una, sinabi naman ni dating Pangulong Duterte na hindi niya alam kung ano yung pagkatao mo, wala siyang idea. So ngayon, Attorney Harry Roque, hindi ko alam kung bakit ganyan na lamang yung galit mo kay PBBM. Ang isang alam ko lamang, parang may miyembro ka di umano ng pamilya na natanggal po sa gobyerno na ikinagagalit mo naman. Di umano. Mga kababayan, base sa mga nababasa po nating balita, hindi po libelous yan. Sinasabi ko lamang po, yung totoo, hindi kaya yan yung dahilan? Isa ring dahilan kung bakit ka galit kay PBBM? Kasi meron kang miyembro ng pamilya na natanggal sa gobyerno? Tanong lamang naman po, Attorney Harry Roque, hindi ko po kayo binabatikos. Tinatanong ko lamang po kayo. Anyway, pagpatuloy pa natin. Taong bayan, wala naman sila masyadong pakialam dito sa West Philippine Sea issue nito. Wala pa yan sa top 15 na concern ng mga Pilipino. Ang concern pa rin, nasaan yung pangako mong bigas na 20 pesos kada kilo. Pangalawang concern nila, yung kawalan ng trabaho at syempre, yung kababaan ng sweldo. Ay, yung mga kababayan, ang pagkakaalam ko, parang kokonti na lang yung bilang ng mga Pilipino na walang trabaho ngayon or unemployment, mga kababayan. Ang pagkakaalam ko, parang tumataas ata sa panahon ngayon ni PBBM. Parang tumataas po ata yung bilang ng mga kababayan po nating may mga magagandang trabaho na or may mga hanap buhay na po or may mga trabaho na. Anyway, ngayon sinasabi dito ni Harry Roque, yung 20 pesos na kilo ng bigas. Sabi ko naman sa inyo, yung mga normal na pangangailangan ng sambayan ng Pilipino, gagamitin na lang isyo pantapal dito sa issue ng West Philippine Sea. Ano po, magki-create sila ng isang matinding issue na maiilihis po nila yung usapin ng gentleman's agreement. Mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. So linilihis ang issue. Bakit? Kapag hindi ka makadeliver sa iyong mga pangako, lalong-lalo na dun sa bigas, syempre ang gagawin mo, gagalitin mo yung taong bayan para magsama-sama at pag nagalit na, naging natrato ng... Attorney Harry Roque, eto hamon ko sa'yo kung nanonood ka sa akin. Attorney Harry Roque, bakit hindi ka maglabas? Bakit hindi ka maglabas ng video na nangangako si PBBM na gagawin niyang 20 pesos yung bigas? Maglabas ka ng video. Kasi ang mga nakikita ko lang, pangarap ni PBBM na mapababa yung presyo ng bigas at mapaabot niya ng 20 pesos. Yun po yung nakikita ko Wala pa ako nakikita na nangako or video ni PBBM na nangangako si PBBM na gagawin niyang 20 pesos yung kilo ng bigas. And so sabi dito ni Kuya Aye, bobo talaga itong si Roque na ito. Ang buong sambayanan ay horrified dahil ipinagkaluno ni Duterte ang soberanya ng bansa. Roque, itigil mo na yan. Nilaglag ka na ng amo mo. Ipinagkalulu ka na ni Judas. Kaya nga, di ba mga kababayan, itinakwil na nga siya ni dating Pangulong Duterte. Pinabulaanan na nga ni dating Pangulong Duterte yung mga sinasabi niya na mga status quo at gentleman's agreement. Hindi pa ba siya nadadala doon? Anyway, pagpatuloy pa natin. Kalaban ng China, syempre hindi nila iisipin kung ano yung tunay na problema ng bayan. Nako! Pero PBBM, mali ka dyan. Kasi kapag sumakit ang tiyan dahil sa gutom, kahit anong gawin mong lihis sa issue, kahit anong gawin mo na pagalitin ng tao sa China, malalaman ng tao, ang problema ay problema pa rin sa kabiguan ng iyong pangako na gawing 20 pesos kada kilo ang bigas. Mo kasi ginawa yung pangakong yun, magkakasama naman tayo, wala naman nagbigay sa'yo ng ganyang advice. Pero on your own, ginawa mo yung pangakong yan. Hindi pangako yan, Harry Roque. Huwag mong tangahin ang sarili mo. Attorney Harry Roque, payo ko lang sa'yo as a vlogger. Huwag niyo pong gawing tanga yung sarili po ninyo. Wala po pangako si PBBM na gagawin 20 pesos yung bigas. Ang sabi ni PBBM, ang pangarap niya na maging 20 pesos yung bigas. Magkaiba yung pangarap sa pangako. Tandaan niyo po yan, Attorney Harry Roque. Siyempre, kapag ikaw ay politiko at nangako ka, susukatin yung inyong paninilbihan sa...
Si Duterte nga nangako lilinisin lamang ang Pilipinas sa ipinagbabawal na gamot 3 to 6 months. Natapos yung 6 na taon, may droga pa rin. Pagkukumpira ko anong pinangako, kung anong nag-deliver. Pangalawa, dahil nga linilihis mong issue doon sa tunay Ito yung mahirap sa Facebook hindi ko kontrolado yung paglabas ng ads. Ikakat ko na lang siya mamaya. na problema ng bayan, meron pang isang issue na linilihis mo. Itong nailabas ng dokumento ni Maharlika Nako! yung paggamit ng pinagbabawal na gamot. Yan talaga ngayon ang number 1 issue sa bayan bukod pa doon sa Naaawa ko kay Atty. Harry Roque, mga kababayan. Ako awang-awa ako dito, sa totoo lang. Kasi biruin nyo mga kababayan kumakapit na lang sila sa Pag-asa na may pulburon video talaga. Kumakapit na lang sila sa Pag-asa na inilalabas ni Maharlika ng mga ka-fake newsan. Sa madalit salita, kumakapit po etong si Atty. Harry Roque sa mga fake news mga kababayan. 'Di ba? Kung tutusin, ako nakakapagsisi na talagang ito'y binoto ko to nung panahon ng kampanya Kasi kasama ito sa Unity mga kababayan, ipinangampanya ko pa ito. Ngayon, nung lumabas na ang tunay na kulay, talagang deserve mo nga pala na hindi maging senador. Kasi kung naging senador ka, nadagdagan pa sana ang kakampi ni Kibuloy at saka ni dating Pangulong Duterte. At malabo na malite sa Senado itong si dating Pangulong Duterte, hingal po dito sa gentleman's agreement, mga kababayan. So ngayon, kung tutusin, ang sinasabi niya dapat daw sagutin ng ating presidente yung akusasyon ni Maharlika na fake news, mga kababayan. Pero kung titingnan nyo po mismong PIDEA na ang paulit-ulit na nagdidibang po sa kanila na fake news yung inilabas ni Maharlika. Bakit hindi mo maintindihan, Atty. Harry Roque, yun? PIDEA na ang nagsabi. 'Di ba? So anyway, pagpatuloy pa natin. kasi nga, nauna na nagsalita si Duterte, dating Presidente Duterte, na nagkaroon siya ng ebidensya, pinakitaan siya ng ebidensya ng PIDEA, gamit ka ng pinagbabawal na droga. Tapos pangalawa, ayan na, may 2 dokumento na lumabas, isang pre-operation report at saka isang operation report na nagsasabi nga na dapat daw magkakaroon ng operation. Sabi nga ni Batang Pasaway, April 12 na ngayon. Sabi nila, April 12 nila ilalabas Hindi, yung April 12 naging June daw Pagkakaalam ko, parang June nila ilalabas yung video. Alam nyo, minsan mga kababayan, ginawa na lang series yan Ako kung tutusin, minsan ang daming balita tungkol dyan sa Pulboronic na yan. Dyan sa video ng Pulboro na yan. Hindi ko na ginagawang content dito. Kung mapapansin nyo, limitado nga lang yung pagtalakay natin dun sa Pulburon issue ni PBBM kasi nga, paulit-ulit na lang mga kababayan. Yun at yun na lang yung inilalabas. Ginawa nang ang hanap buhay ni Maharlika para mapakain yung kanyang sarili, yung Pulburon issue, na hanggang ngayon hindi pa napapatunayan at wala pang lumalabas. Alam nyo ba mga kababayan, ito may kwento ko sa inyo. May napanood akong isang vlogger. Ang pinagkakalat ngayon ng mga vlogger ng dating Pangulong Duterte, yung mga didishit vlogger at yung mga banatae vlogger, meron daw pong video si PBBM na bumabatak ng ipinagbabawal na gamot dito sa Kautek.com. Mga kababayan, ngayon, nung isinearch ko yung Kautek.com at tinapos ko yung live ng vlogger, kasi sabi ng vlogger na isa, yung nagtalakay dyan, yung bobong vlogger sabi ng bobong vlogger na yon, hintayin nyo lang. Hintayin nyo matapos tong live ko. Biruin nyo 3 hours mga kababayan. Sabi, hintayin nyo sa patapos ng live na ito, sasabihin ko yung title nung video ng Pulburon video nitong yung daw video ni PBBM na bumabatak daw dun sa Kautek.com, mga kababayan. Ngayon, sabi ko magta3 oras na, wala pa yung video, wala pa yung title. Yun pala mga kababayan, scam lang pala. Alam nyo dyan yung makikita yung mga for the views na vlogger, patatakamin kayo ng patatakamin. Tapos pagka tinapos nyo yung live, hindi nyo naman makikita kung nasaan yung sinasabi nilang ebidensya. So ganyan yung ginagawa ni Maharlika para suportahan yung kanilang channel. Mga kababayan, ako sa totoo lang, kahit kokonti lang, kahit nga sa 10, 20 yung nanonood sa akin, walang problema. At least yung inilalabas natin dito, totoo, mga kababayan. So ngayon, kung makikita ninyo sa kanila, ang pinapakalat nila ngayon, meron daw video si PBBM sa Kautek.com at doon nyo daw makikita yung Pulburon video, pero wala naman kayo makita daw, clickbait pala. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Habang gumagamit ka di umano ng pinagbabawal na gamot kasama isang artista sa 43C, Rockwell Makati, no? At alam nyo ba, gaya ng aking sinabi dati, kapag paper document, ang pagpapatunay dyan ay sa pamamagitan lamang ng orihinal at yung tao, testimonya ng tao na Ang mahirap kasi dyan mga kababayan, maglalabas sila ng documents.
Ang gusto nilang magpatunay yung inaakusahan nila. Kailan ba nangyari mga kababayan na ikaw yung nag-aakusa, ang magpapatunay na tama yung pag-aakusa mo ay yung taong inaakusahan mo? Saan ba kayo nagkatala ng ganon? Inaakusahan nila si PBBM na adik, hindi naman nila mapatunay na adik si PBBM. Inaakusahan nila na nagpupulburon. Hindi naman nila napapatunayan na nagpupulburon si PBBM. Ang gusto kasi mangyari ni Maharlikang Ungas, mga kababayan, maglalabas siya ng mga ebidensya, kailangan patunayan ni PBBM na siya talaga yon. Yung naando doon sa ebidensya ni Maharlika. Maglalabas si Maharlika ng accusation na bumabatak si PBBM, kailangan patunayan ni PBBM na bumabatak talaga siya para mapatunayan ni Maharlika na tama siya. Kailan ba nangyari na maging tama yung ganong sistema? Mga kababayan, na ikaw yung nag-aakusa, kailangan yung inaakusahan mo magpatunay. Di ba dapat yung nag-aakusa ang dapat magpatunay na tama yung accusation niya sa isang tao? Mga kababayan, anyway, pagpatuloy pa natin. Na siya nga nakalagdaron. At lumabas na nga yung ahente at sumulat. At ang sabi niya, naku, public knowledge yan. Nung ako'y nag-interview ng confidential informant tungkol dito sa paggamit ni PBBM ng droga nung panahon noon ng 2012. At ako pa ang kumuha ng sinumpaang sinay-say ng confidential informant. At matapos ko makuha yung mga salaysay na yon, ginawa ko yung mga dokumento. Pero ang sinabi ng ahente, hindi siya ang nag-leak dahil yan ay sinecure niya sa premises ng PIDEA. So, inamin niya na siya yung gumawa noong pre-operation report at yung operation report. Bakit nga hindi ninyo ilabas yung sinasabi ninyong tao na gumawa niyan para maimbestigahan, or di kaya naman bakit hindi kayo mag-set ng hearing sa Senado at pag-usapan yan? Di ba kung tutusin, galit na galit kayo sa ating presidente, masaya kayo pagka napatalsik sa pwesto si PBBM. Bakit hindi nyo agahan? Yan yung hamon ko sa kanila mga kababayan. Kung gusto ninyo mapatalsik agad si PBBM sa pwesto, bakit hindi nyo agahan yung paglalabas sa mga ebidensya ninyo? Bakit patatagalin nyo pa? Bakit maglalagay pa kayo ng mga buwan na ganyan, na mga June, April, na ilalabas ninyo yung video laban kay PBBM? Di ba mga kababayan, bakit kailangan may schedule? Bakit? Dahil yun ba yung pagbaba ng views? Anyway, pagpatuloy pa natin. Surveillance report. O na ibig sabihin yan, pinatutuhanan niya na merong ang ebidensya ang PIDEA na gumamit ng pinagbabawal na gamot ang PBBM noong 2012. Nagtataka pa ba kayo kung bakit ngayon nais makipag-away ng PBBM sa China? Kasi nga, kinakailangan ilihis yung atensyon ng mga Pilipino sa mataas na presyo ng bilihin at dun sa issue na pinagbabawal na gamot at yung PIDEA leaks. Pero hindi nga po yan magtatagumpay. Kasi habang ginagamit niya yung China issue at kinakaladkad niya ang Pilipinas sa gera, lalo mag-iisip ang taong bayan, siya ba'y nasa tamang pag-iisip? Talaga bang hindi siya nasa impluwensya ng droga nung siya nagdedesisyon na makipaggera sa China? Ay sinabi po ng Fox News, ha? Baka maging meet siya ng world. Uulitin ko mga kababayan na hindi pakikipaggera yung gusto ni PBBM. Ang gusto natin, daanin natin sa legal. Kung merong problema ang China, pumunta sila sa international court, sa arbitral, mga kababayan, at magsampa po sila ng reklamo doon sa The Hague, Netherlands. Kung talagang kiniklaim nila na kanila yung West Philippine Sea, magsampa sila ng reklamo doon. At sabihin nila na kanila yon at ipakita nila yung kanilang mga matitibay na dokumento na magpapatunay na sila yung may-ari noon. Yun po yung hamon ng ating bansa, mga kababayan. Hindi po tayo naghahamon ng gera. Ang sa atin lang pinoprotektahan po natin yung ating teritoryo. Hindi ko maintindihan na itong si Atty. Harry Roque kung bakit mga kababayan, ang nasa isip nila ni Duterte gera. Sila nga yung takot sa gera, mga kababayan. 'Di ba? Maliwanag naman yung naging sagot ni dating Pangulong Duterte. Kaya siya natakot kay Xi Jinping kasi natakot siya magkagera. Ibig sabihin sila yung takot sa gera. Bakit nila hinihimok tayo na pumunta sa gera? Ayaw nga ng ating presidente makipaggera. Napakaliwanag naman ang sabi ni PBBM. Anyway, ipagpatuloy pa natin. World War III ito nangyayari sa West Philippine Sea. Mantakin nyo, pwede magkaroon ng World War III dahil lamang sa isang presidente na posible, hindi ko sinasabi naman na katotohanan na yan, posible na wala sa tamang pag-iisip. Naku naman, maawa naman tayo sa mga buhay ng Pilipino. Hindi ko mga maintindihan, unang-una, bakit natin pinagamit yung mga basong militar natin sa mga Amerikano na alam naman natin na gagamitin yan dahil yan ay nasa Cagayan at Isabela tungkol doon sa Taiwan issue. Mabuti sana kung ang pinagamit natin yung basong militar doon sa Pag-asa. Kung nasa Pag-asa yung ginamit ng mga Amerikano, alam natin talaga pagdidepensa yan ng mga teritoryo natin. Pero ayan, nasa Amerika na si PBBM para sa trilateral. Ano na naman ang sinasabi nila? Freedom of navigation and international law.
hindi po nila sinasabi, depensahan ang teritoryo ng Pilipinas. Ibig sabihin, habang hindi hinaharang ng China ang mga naglalayag sa South China Sea, hindi sila maghihimasok. So kahit anong gawin ng China doon sa Sierra Madre, hindi sila maghihimasok dahil hindi naman yan issue ng freedom of navigation. Uulitin ko po bagamat ang Sierra Madre ay kabahagi nating exclusive economic zone, hindi tayo pinagbigyan ng ng arbitral tribunal doon sa ating prayer na ipatigil yung pagbubuli ng China sa ating mga kasundaluhan. Bakit? Kasi sabi nga ng arbitral tribunal, yung sitwasyon. Hindi, kasi ang sabi ng US, mga kababayan, eto nga kung makikita nyo, di ba, tuloy-tuloy pa rin naman po yung maritime cooperation ng Japan at saka ng US dito po sa West Philippine Sea, mga kababayan. Kung makikita nyo, naandudun pa rin naman sila. At saka nagbitaw din, mga kababayan, ng international na kung saan sinasabi po nila, once na gumawa ng maling hakbang ang China at talagang nakasakit sila ng Pilipino or may isang Pilipino, mga kababayan, pagpalagay natin, Philippine Navy, ang nawala ng buhay, talagang sila na po yung aaksyon. Hindi na nila hihintayin na magdesisyon po ang Pilipinas. Kaya nga kung makikita ninyo, biglang naalarma ang bansang China. Ano yung kasunod na inilabas nila? Na statement, mga kababayan, bakit hindi na lang makipag-ayos ang Pilipinas sa kanila sa pamamagitan ng pakikipagdialogo? Kasi nakita nila na naglabas ng statement ang international at sinasabi ng international na kapag ka may isang Pinoy na militar, mga kababayan, ang binawian ng buhay dahil sa panghaharas ng bansang China dyan sa West Philippine Sea, sila na yung gagawa ng paraan at aaksyon para kundinahin etong bansang China. At dahil dyan, naglabas agad-agad, mga kababayan, ng statement ang bansang China na gustong makipagdialogo sa bansang Pilipinas. Ano po, yan yung tinalakay ko nung nakaraang araw sa inyo, mga kababayan. So sabi dito ni Kuya Ayi, ang babaw ng context mo, Harry Roque. Ikaw ang mali. Version ni Maharlika. Kaya nga, 'di ba? Ginagamit nila yung mga mabababaw na issue ng Pilipinas para mapagtakpan talaga yung West Philippine Sea. Ipagpatuloy pa natin. Sa ayungin, dahil ang Sierra Madre ay naval vessel, ay quintessentially militarized. At kapag quintessentially militarized, hindi nga magkakaroon ng jurisdiction ang Tribunal for the Law of the Sea dahil incompatible yung militarization sa konsepto ng exclusive economic zone dahil meron ka lang economic rights na pangangalap at pakikinabang sa tanging yaman dyan sa EEZ na yan. Yun namang isa, yung retiradong mahistrado, ang sabi niya, gumawa tayo ng lighthouse. Kung supply nga, hindi tayo pinapayagang supply ng construction materials at repair materials, ayaw nga ng China gagawa ka pa ng lighthouse doon. Paano mo magagawa yun? Ang sinasabi ko sa inyo, hindi po talaga nagkaroon ng agreement sa ayungin. Ang sinabi... binawi mo na ngayon. Sabi mo may... Wala, tulugan na lang natin to si Roque, mga kababayan. Binabawi mo na ngayon. Panyapat naglabas si dating Pangulong Duterte ng salita. Diba? Manyapat naglabas si dating Pangulong Duterte ng salita na walang gentleman's agreement. Ngayon, binabawi mo. Sinasabi mo na walang agreement dito sa ayungin. Di ba, kala ko ba sabi mo nung nakaraan, may gentleman's agreement na bawal tayo magdala ng resupply materials dito sa BRP Sierra Madre. At kaya nagagalit ang China kasi nagdadala pa rin tayo at nilalabag natin yung kasunduan. Tapos ngayon sasabihin mo walang... Ano ba talaga, Harry Roque? bilang ng presidente, kayo, siguraduhin nyo, nung binomba yung ating supply ship, walang mamamatay na Pilipino. Kapag minamatay Pilipino, ibang usapan na yan. Naku naman, kakasabi mo nga lang nung isang araw. Ano yung sabi ni Harry Roque nung isang araw, mga kababayan? Diba, merong gentleman's agreement na tinatawag nila na status quo. Ano yung nakapaloob doon sa status quo, mga kababayan? Na walang gagalaw ng kahit na ano dyan. Hindi ipagpapatuloy ng China yung kanilang pagtatayo ng kung ano-ano, mga kababayan, and then hindi itutuloy ng Pilipinas yung pagre-repair dito sa BRP Sierra Madre. Sa madalit salita, bubulukin nila yung BRP Sierra Madre. Tapos ngayon sasabihin mo, walang kasunduan dyan sa ayungin. At ang tanging sinabi lang ni dating Pangulong Duterte, pagka may nasaktan na Philippine Navy o isang sundalo natin, doon magkakaroon ng problema. Takot nga si dating Pangulong Duterte kay Xi Jinping, di ba? Hindi, pagpalagay nga natin,
siguro naman napanood niya yung live ni dating Pangulong Duterte at napanood niya yung sinasabi ni Panelo. Ngayon mga kababayan, di ba, eto sabi ni Rolando Luna, Sir Jake, mas nauna ang live ni Roque kaysa kay Duterte. Di ba napakinggan niya nga yung sinabi ni Panelo? Maliwanag yung sinasabi ni Panelo na sinabi ni dating Pangulong Duterte na wala silang gentleman's agreement. Ngayon, siguro naman nakita ni Harry Roque yon. Kaya ngayon itinatanggi na niya na may gentleman's agreement dahil alam ni Roque na kung ano yung salita ni Panelo, yun yung salita ni Duterte. Kasi nga sinabi ni Panelo na nakipag-usap siya kay Duterte nung mahal na araw. At niliwanag ni Duterte na wala daw gentleman's agreement. Sa tagal na umero ng video yun, hindi ba nakita ni Harry Roque? Kuya Rolando Luna, mamaliin mo pa ako ha. Alam mo, hindi ko mapapansin yun ha. Pero kasi, meron kasing such a thing as diskarte. Kung di naman pinaayos yan, pinadala ng repair materials, di lumubog na yung Sierra Madre. Pero dahil ayaw ng China yan, didiskartehan. In any case, wala naman akong personal na opinion kung nagpadala nga ng construction materials o hindi. Matapos yung bombahan, ha? Pero ang sigurado tayo, naging mapayapa matapos yung... Hindi, ginigate mo nung nakaraan. Sabi mo, hindi tayo marunong sumunod Tayo mga Pinoy yung nagpuprovok ng gulo kasi nagpapatuloy tayo sa pagdadala ng construction materials dito sa may Ayungin Shoal. Yan yung pagkakasabi mo nung isang araw Attorney Harry Roque. Tapos ngayon, iba na yung statement na inilalabas ninyo. Diba mga kababayan? Anyway, pagpatuloy pa natin. Insidente na yun na binalaan ni Presidente na dapat walang mamatay na Pilipino at matapos dyan ay hindi rin lumubog ang Sierra Madre because of lack of repair. So bahala na kayo mag-isip doon. Pero hindi na yung pinag-uusapan sa publiko. Ano ba yan? Kailangan ba bang pag-usapan sa publiko yan kung anong ibig sabihin ng diskarte? So madaling salita. Ngayon mga kababayan, ang tawag nila, hindi na gentleman's agreement. Ang tawag na ni Roque mga kababayan, hindi na gentleman's agreement. Diskarte na. Yan na po yung bagong term nung ginawa nila na gentleman's agreement. Diskarte na. Pamula sa secret deal, napunta sa gentleman's agreement, tapos ngayon, diskarte na ang tawag mga kababayan. Bakit biglang nagsalita si BBBM na horrified siya? Dahil inilihis na nila ngayon ng PCO ang tunay na issue na mataas na presyo ng bilihin at yung issue ng paggamit ng droga. Tapos nililis nyo naman sa issue ng paggamit ng droga at mataas na bilihin yung totoong issue ng West Philippine Sea at yung kalagayan ng soberanya ng Pilipinas. Tama ba ako, Attorney Harry Roque? Anyway, pagpatuloy pa natin. Kayo Pilipinas, magpapabola ba kayo? Talaga bang buburahin nyo na yung issue ng mataas na presyo ng bilihin at yung issue ng paggamit ng pulburon ni Presidente dahil nais nilang magalit tayo sa China? Hinay-hinay. Oy, pro-China. Maliwanag na maliwanag mga kababayan. Ginagamit yung pulburon issue, ginagamit yung mataas na bilihin, 20 pesos na bigas, mataas na presyo ng kuryente, mataas na presyo ng tubig mga kababayan, at iba pang problema ng bansa para mapagtakpan ng West Philippine Sea. Ano po, dahil nga naman, alam natin mag-iingay talaga dyan ang mga pro-China. Ano po, syempre mga kababayan, ipagtatanggol at ipagtatanggol nila. Kung yun yung vice presidente, no comment, yun pa kaya mga apostol. Mga kababayan, natural magtatanggol tong mga to. So anyway, pagpatuloy pa natin. Po, maging magmasid, maging kritikal, at kung pag-aaralan yung kabubuang picture, talaga naman pong pag napatunayan yung pulburon issue, lalabas yung issue na tama ba pag-iisip niya paggawa ng pulisiya na makigera sa China at meron pa ba siyang sapat na kakayahan kung ganyan ang pag-iisip niya na bigyan ng lunas yung problema ng pagtaas ng presyo ng bilihin. So ngayon mga kababayan, na ito putulin na natin dito. Maliwanag dito sa statement ni Harry Roque na ginagamit po niya yung mga personal na issue ng problema ng Pilipinas mga kababayan para pagtakpan yung issue ng West Philippine Sea. At maliwanag din naman dito mga kababayan na talagang itinatanggi ni dating Pangulong Duterte yung mga inilalabas na impormasyon ni Harry Roque. Sa madalit salita, pinapalabas nitong si dating Pangulong Duterte na itong si Harry Roque ay nagsisinungaling lamang. Mga kababayan, dahil nga sa walang idea si dating Pangulong Duterte sa pagkatao nitong si Attorney Harry Roque mga kababayan. So anyway, kayo po, ano po ang komento ninyo hingil po dito sa panggagamit ni Attorney Harry Roque sa personal na issue ng Pilipinas katulad ng pagtaas ng bilihin, 20 pesos na kilo ng bigas, mahal na kuryente, at iba pa mga kababayan para mapagtakpan etong ginawa nilang kabulastugan di umano na gentleman's agreement na hinahabol ngayon ng bansang China. Ano po,
nitong si dating Pangulong Duterte. Ano po, comment below na lamang po mga kababayan kung ano po yung masasabi nyo hingil po dito sa topic na tinalakay po natin na ito. At bago po tayo pansamantalang magpaalam mga kababayan, may nais ko lamang po magpasalamat sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan na i-like po itong ating mga video, ating mga live stream. At maraming salamat din po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan mga kababayan na mag-iwan po ng inyong mga komento at huwag i-skip yung ating mga ads. Maraming salamat po mga kababayan. Ingat po kayo palagi. God bless po.